Tapos, install lang ulit. Meron din ba dito? Tapos yung doon na lang, dalawa pa. O isang group pa, isang group lang yan. Isang big lang. Tapos isang group din dito. Bali, 1, 2, 3, ay, 4 lang. Ano na yun? Friendly niya. Di ba may mga busy kayo sa school niyo? Madami. Hindi kayo sige-isa. Check niyo na lang yung parang ito. Check niyo yung memory niya. Core i5 diba? Same lang din. O i3 yung sa inyo. i5. O di maganda. Mag-ano kayo, mag-download kayo ng VirtualBox. Kasi pwede nyo, kahit tigi-isa kayo, pwede kayong mag-COC 3 at saka 4. Kasi diba, 1 pair lang ang meron kayo nito. Tapos wala pa kayong switch hub. Hindi, ang gawin nyo na lang, kung halimbawa meron kayong mahiram na switch hub, hiramin nyo na lang para doon nyo practicein yung COC 2 sa isang PC. Tapos, pagdating nyo ng COC 3 at saka 4, mag-VirtualBox na lang kayo. Install nyo lang dyan. Tapos, kailangan meron kayong ISO file ng Windows Server 2012 at saka Windows 10. Pwede sa laptop. Pwede naman, basta ano din, Core i5 siya tapos at least 4 gig yung RAM niya. Sa COC3 po naman, pwede crossover cable lang. Hindi. Straight through lang. Kunwari, yung virtual box mo, pero ako ng dalawa. Hindi na. Basta Direct na pang po 3 at 4 lang yun yung VirtualBox. Simulator lang. Oh, may PC. Nice. Ibang mga sinasabi. Hindi yan sa tabi. Kung muna yung Ever na, kunwari dyan po ay sa mga PC. Basta may network kayo. Kasi hindi nyo magagawa ito pag walang network. Unless may VirtualBox kayo. Ma'am, kapag na-download ko yun, may At kahit wala kang network. ay ma'am, pwede din Oh, pero 3 at 4 lang ang ang kaya nyo gawin. Yung 2, hindi kayang gawin sa VirtualBox. Ma'am, isa-search lang po namin dun sa message mo. Search engine po ng Windows 10. Yung alin. Hindi, ida-download nyo yun. Kailangan Software kasi yun eh. Virtual box. So, login natin siya ulit.
Kasi kung mapapansin ninyo, parang ang haba siya. Pero pag kayo na yan at napapractice nyo na araw-araw, hindi na yan. Madali nyo na lang. Ma'am, pwede po after po ng suicide for dito, ma'am, pwede niyo po i-demo sa amin kung paano po yung sa May ano yun eh, may application yun. Try kong i-download dyan ay mamaya. Ang pwede yan, magkaroon ng sarili cable sa system. Hindi. Bawal. Ay, din ma'am, ang bawal din. Bawal din. Sila ba? Oh, provided ng ano yun, assessment center. Okay, so balik tayo dito. Complete DHCP configuration. Next, tapos commit. Tapos close. Tapos administrative tools. Hindi ko masyadong makita. Pwede bang ano? Ano ba? DHCP. Tapos itong IPv4, right click, new scope. Tapos next. Lagay nyo na lang CSS scope kasi ang pangalan ng DNS ninyo, domain is css.net, yung nilagay ko, di ba? Yan. Tapos, kung papansin nyo, humihingi ulit siya ng range. Ngayon, ito yung range niya sa domain na. Hindi na yung sa parang dynamic, ganon. Ito is domain na siya. Ano yung nilagay natin kanina? 212.100.1.40 na ang gagamitin ko kasi 20 na to, tas 30 na ito. So, hindi na natin pwedeng sagasaan yung nilagay ko dito kasi 20, diba 2 kay kay router, tapos 10 kay access point, tapos 20 nang nilagay ko kay server, tapos 30 ito. Next lang. Next. IP daw ni router. Tapos add. Tapos next. Yung css.net na yan, copy nyo yan, tapos paste nyo dito. Then resolve. Tapos add. Ayan, DNS validation. Okay. Tapos next. Finish. So, okay na to. So, tapos na tayo dyan. Next is folder redirection na. Gagawa tayo ng folder kay sa loob ng drive D. New. And then folder. Lagay ko na lang redirect me. Para hindi kayo pare-pareho. Tapos properties. Sharing. Share, drag down, everyone, add, read and write, share, done, i-copy nyo to. Tapos balik ulit. Kayong bala kung ano yung susundin nyo. Server manager, tools, Active Directory, right click nyo to css.net, tapos new organizational unit. Anong group kayo? Group 3. Tapos yung group 3 na yan, ira-right click nyo yan, new, tapos user. Pangalan. Ha? Crux. Ha? CRUX. Siya si user 1. Sa password, pare-pareho lang ha. Okay, isa pa. Pangalan. Ha? Iyan.
Punta mo na kay IPv4. Properties. Yan. Ito yung loop na IP address. Pero didelete nyo yan. Ang ipapalit nyo is IP address ni server. So, ganun din dito. Same process. Two one two dot 100.1.20. Server po. Oo, server pa rin. Ayan. After nating nalagyan yung IPv4, join na natin siya ng domain. Paano? This PC properties, change, domain, tapos css.net. Welcome to domain, tapos close lang yan, restart. Okay, so na-join na natin. Balik tayo kay server manager. Tapos group policy management, expand. Okay. Si css.net, right click nyo lang yan, create GPO. Group, ano ba yan? Group 3 GPO. Yan. Tapos right click nyo lang ulit, tapos edit. Under kay user configuration, policies, Windows settings, folder redirection. Okay. Halimbawa, binigay si desktop. Ito ang folder redirect natin. Tapos, si documents. Same process lang. Ayan. Pictures. Download. Para maiba naman. Okay. Tapos, check natin kung successful siya. Other user. User 1. Check natin kung nandito na siya. So, ayan na siya. Si user 1. Yan, ito na ang dami namin pinag-
Check natin ulit yung user 2. Other user. Two to three. Pero kadalasan dalawa lang. Tagal, abutin ka ng hapon. Tapos ipaparedirect pa sa'yo lahat. Huli ka. O, next. File screening. File screening na tayo. Punta ka kay File Server Resource Manager. Tapos expand. Right click, see. File screens. Create. Tapos browse. Tapos wala tayo sa drive D. Dito tayo mag-file screen. Kay desktop. Kay user 1. Okay, define custom properties. Block tayo ng image at saka text. Okay, create, save, and then okay. Ayun lang natin to. So, switch natin siya kay user 1 kasi kay user 1 tayo na file screen. Check natin kung tama. So, image, bitmap. So, successful. Ayaw niya. Tapos, yung isa daw is text. So, successful. Next naman is magde-deploy tayo ng printer kay user 2 na lang. Devices. Add a printer. Just check nyo itong nasa baba. Next, next. Deploy tayo ng HP. Next, next. Next, finish. Tapos, kung na-deploy natin, right click, printer properties, sharing. Click mo yung box ng list in the directory, apply. Okay, check natin dito. Switch natin kay switch user, ay kay user 2. Kasi, dyan daw tayo mag-deploy. Add. So, ito siya. Tapos, add device. Pwede na. So, check natin kung ready na. Tapos yun yung password. Ayan. Hmm. Okay. So, next, printer deployment, remote desktop. Type lang sa search bar, remote desktop connection. Pero bago yan, punta muna kayo dito sa this PC properties ulit. Tapos remote settings. Yan. Allow natin to. Tapos apply. Okay. Yan. Tapos balik tayo dito. Lagay natin yung IP address ni client. Tapos lagay mo lang yung
password. Yun na po yung mas. O, ng COC3. 10. 20 minutes. Ay, nakaraan 30 minutes. Po, tagalan kasi yung Isang 30 pa yun. Depende sa ADDS. Una, mag-install muna kayo ng mga roles. Add roles muna. Tapos, pagkatapos ng add roles, di ba magre-refresh yun. Ngayon, babalikan nyo lang sa server manager yung sa may flag. Tatapusin nyo muna yung sa may flag. Pag natapos nyo na yung sa may flag, saka kayo mag-proceed dun sa tools. Kasi di ba ang DHCP, kukumit mo lang naman. Oh, gagawa ka ng domain doon sa promote to domain controller, sabi niya, di ba? Oo, yung add a new forest. Yun yung uunahin nyo, pero bago yung DHCP. Yun muna. Yes. Stop mo lang. So, okay na. Na-remote na ni server si client. Kung papansin nyo, naging Windows 10 na siya. So, close ko na to, ah. Ayan. Tapos, ang gagawin naman is re-remote ko naman si server. Vice versa lang yan. Ang ilalagay mo naman dito, IP address ni server. Nung bali kapag assessment na po, ma'am, isang user lang po yung gagamitin namin pero dalawa po yung install ay ilalagay po namin na user pero yung isa lang po na user ang gagamitin namin. Depende kung anong ibibigay ni assessor kung saan kayo magde-deploy, mag-call redirect. Ganun. Saan na makikita yung IP address ng user? Gusto na to. Just don't ask me again. Yes. Yan, pang pula nito. More choices. Kontakin natin si administrator. Ma'am, kayo na po yung nag-assign ng 20, ma'am. Hindi. Ay, Ngayon, kami ata yung password. Yun. IP address ni server. yung doon po sa ginawa po namin kay si Uso. Static. Remote desktop connection. Search mo. Isa-search mo lang sa search bar. Ma'am, pwede yung remote na agad yung message namin or hindi?
pag sinearch nyo lang yung remote, matik yun lalabas yung ano. Parang yan o. O diba? I-click nyo na lang. Hindi na kayo mahirap. O, so okay na. Close ko na to para mabilis. Okay. Tapos ngayon, ito, i-back up natin to. So, si 4 na. Balik kayo kay server manager. Tapos, add natin si Windows Server Backup. Features, pinakababa. Server Backup. Next. Huwag natin siyang restart para hindi ganun ka matrabaho. Close ko na to Ayan. Tapos, balik ka kay Tools. Windows Server Backup. Local Backup. Tapos, wait lang natin kasi nagre-refresh. So, hindi pa lang yan. Ayan. Tapos, click nyo lang si Backup Once. Tapos, next. Costume. Next. Add items. Balik kayo kay D. Redirect. User 1. Kay desktop. User 1 ba yun? 2. 2. Sorry. Desktop. Check nyo lang. Okay. Tapos next. Remote. Naalala nyo yung kinapi kong root path? Paste nyo lang ulit dyan. Tapos next. Backup. Pwede ano? Ina-download pa. Ay, sorry. Napakala. Ay, tapos na siya. Close. So, ngayon, di-delete ko to para ma-check natin kung successful yung backup na ginawa natin. Balik tayo dyan. Recover. Next. Tapos hanapin lang natin ulit yung yan, desktop. Tapos next. Recover. Oh, yun. Yun. Yung doon pero nag-delete. So, ito na siya. Okay na. Oo. Ngayon, para hindi kayo babalik ng ano,
Saan na yun? Ay, ito. Manage. Remove roles and pictures. Tapos, next. Unahin nyo muna tong mga to. Ihuli nyo yung ano. Ay, ayan. Tingnan na. Ay, ayan na. Print. Lahat ng chinek aalisin lang. Tapos ito, balik natin sa work group. Properties, change. Type mo na work group. Para hindi na kayo mag-format. Virtual box. Bakit? I-request po sana namin para i-edit ko sana